Nanay. Bagamat isa siyang mataas na direktor ng LAM Corporation, isa rin siyang batang babae. Sana'y huwag ninyo siyang takutin. Mag-alala ka muna sa sarili mo, pulis. Ang tagal mo naman. Dapat tumawag ka. Magsalita ka. Sino ka ba talaga? Ano ang relasyon mo kay Academic Ian-ma? Sa tono ng pananalita mo, parang kilala mo rin si Mr. Ma, di ba? Kung ano ang itanong ko, iyon ang sagutin mo. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung magiging malupit ako. Pulis. Anong ginagawa mo? Pakawalan niyo si Luktan. Pa, hindi pa malinaw ang sitwasyon sa kasong ito. Anong hindi malinaw? Si Luktan ang inventor ng bagong makinaryang pangmilitar. Ginawa niya mismo ang kanyang sasakyan. At sumusunod mo ang kanyang sasakyan. At sumusunod ito sa mga regulasyon sa trapiko. Buksan niyo ang posas. Hayaan mo na. Ako na ang gagawa. Luktan. Pasensya ka na. Ito ang anak ko, si Mommy. Luktan. Humihingi ako ng paumanhin para sa kanya. Mommy. Ginoong Maria. Maganda ang ipinangalan mo sa anak mo. Nakakatuwa. Pasensya na kung nakakita ka ng kakatuwang bagay. Si Mommy ay lalaki kung kumilos simula pa noong bata. Tay, pa. Hindi pa malinaw ang pagkakakilanlan ng lalaking ito. Pagkakakilanlan. Hindi lang ikaw, pati ang mga nakatataas sa'yo. O ang mga nakatataas sa mga nakatataas sa'yo. Wala silang karapatang imbestigahan si Luktan. Naiintindihan mo. Mag-sorry ka na kay Luktan. Hindi na kailangan mag-sorry. Sumusunod lang sa patakaran si Police Mommy. Naiintindihan ko. Palem. Police Mommy. Kasalanan mo ang lahat ng to. Tay, sino ba talaga siya? Sasama sa akin si Luktan sa programa ngayong hapon. Kung gusto mong malaman kung sino siya, panoorin mo ang programang iyon. Programa. Posible kayang si Luktan ang henyong tech? Mr. Ma, nakakaabala na ako sa iyo. Kinailangan mo pang pumunta rito dahil sa akin. Walang anuman. Kasalanan niya ni Mommy, hindi kanya kilala. Pagsasabihan ko siya, Luktan. MS, Lam. Okay ka lang ba? Wala akong problema. Ikaw, kamusta ka? Nabalitaan ko, si Police Ma raw ay isang sikat na pulis na mahirap pakisamahan. Hindi ka ba inaapi ng pulis? Anong sinasabi mo? Wala akong problema. Si Police Ma ang pinakamagandang babae sa istasyon ng pulis. Isa rin siyang bulaklak, medyo mahinahon din ang ugali niya. Mahigpit lang na pagpapatupad ng batas. Hindi ba, Ginoong Ma? Tama, dahil nalutas na ang hindi pagkakaunawaan. Mauuna na po ako. Magkita tayong muli, Palem. Mag-ingat ka sa pag-uwi. Anong nangyari kay Academic Ian-ma? Napahinto mo yata siya sa sinabi mo. Anong sinabi mo? Nagsalita lang ako ng normal. Nagbibiro lang ako.
Sige, tara na. Luktan. Talaga bang itutuloy mo ang diborsyo? Oo naman. Bakit? Tumawag sa akin kanina si Assistant Fang. Sa tingin ko, kailangan kong sabihin sa iyo ito. Ang alin? Nagpadala ng imbitasyon si Assistant Fang kay Nguyen. Dahil nagmamadali siya, pumunta siya sa mismong seremonya ng diborsyo mo. Pasensya ka na at nakita mo pa ang kakatuwang bagay na ito. Hindi iyon ang gusto kong sabihin. Pagkaalis mo, si Nguyen sa lugar ng seremonya. Nag-livestream siya ng mga kuha ng bahay mo. Ginoong Vuong, sandali lang po. Yung mga medalya. Halata namang peke yung mga medalya na yan. Wala yang halaga, pero pwede na rin pang display sa bahay. Kung ganun, kampante na ako. Tutal, wala naman palang halaga. Sige, kunin mo na lahat. Nakakasagabal lang dito sa bahay. Imposible. Kung dadalhin ko lahat to, siguradong hindi ako makakaligtas. Hindi. Para mo na ba akong itinatapon? Hindi, Mr. Vuong. Nagkakamali ka. Sige na, huwag ka nang magsalita. Tara na. Mr. Vuong. Ang hirap mong makarating dito. Tingnan mo kung may mga pekeng gamit pa sa bahay. Kunin mo na lahat. NHU Tam. Bakit bigla kang nagbago ng ugali? Natatakot lang ako na gumawa ng illegal si Luktan. NG Vuong, maghintay pa po kayo. Para mas maghanap pa kami. Siguradong may mahahalaga pa. Yung mga medalya, hindi ko gagalawin. Kung may iba pang anti-gang gamit, hindi ko yan palalampasin. Ang daming ang gamit dito. Nguyen, itinatago palang mabuti ng inutil mong asawa ang talento niya. Ngolong, huwag mo na akong tuksuhin. Hindi naman, Nguyen. Sa totoo lang, hindi ka nararapat sa kanya. Alam mo naman ang pagmamahal ko sa iyo. Huwag ka nang magsalita. Naiinis ako pag nababanggit ang walang kwentang pangalan na yon. Mr. Vuong, maghintay ka pa ng kaunti. Hahanapin pa namin ang mga pekeng gamit na ito. Ubusin na natin ang lahat. Oh, Diyos ko. Sige. Sobra na yan. Marami na rin tayong nakita. Higit pa rito. Hindi ko na kaya pang dalhin. May gagawin pa ako. Kailangan ko nang umalis. Bakit wala pa si Chairman Jiang? Bakit kaya traffic? Chairman Jiang, nag-text na naman yung babae. Sabi niya aalis na raw si Vuong Hang. At itanong kung kailan tayo darating. Sabihin sa kanya na subukang ipagpaliban ito. Chairman Jiang, tignan mo. Ito. Chairman, totoo ba ang mga antep na to? Kung totoo nga, ang mga anti-gang nandito. Kahit isang piraso lang ang kunin. Wala nang presyo. Paano naman kaya nangyari yun? Chairman. Kung totoo nga ang mga antep na to. Kung gayon, ang may-ari ng mga anti-gang ito. Tiyak na malaki ang naitulong sa bansa. Kung isa siyang espesyal na tao. Normal lang na nasa kanya ang mga anti-gang ito. Tama. May punto ka. Kung totoo nga lahat ito. Kung gayon, kailangan nating pigilan si Vuong Hang. Shenggi, sabihin mo sa babae na pigilan si Vuong Hang. Ngolong, tulungan mo akong ilabas yan sa sasakyan. Sige. Mr. Vuong. Hindi pa nakikita ang kusina. Huwag na. Sapat na yan. Okay lang, bilisan mo. Hoy, huwag mo nang pilitin. Kung maghanap ka pa, hindi ko na rin kaya pang buhatin. Notam, huwag ka nang maghanap, wala namang laman ang kusina. Mr. Vuong, ang bateng ito, ang pangalan nito ay Mauday 1957.
Mauday 1957. Mauday, ano? Ito ay murang alak lang. Madalas itong gamitin ni Luktan sa pagluluto. Ang lasa. Hindi maaaring magkamali. Iyan ay alak na Mauday ng 1957.